Worship is God's demand in this end time. Alam niyo po kasi, pag sinabing we love God, it means we express that love to God through worship. Worship. Now, how we worship God? Number one, we worship God from a pure heart. Mark 7:6 and 7. Anong sabi ng Psalm 101? Verse 6 and 7, ang pwede lang tumayo sa presensya ng banal na Diyos at pumunta ng kanyang holy temple ay mga taong malinis ang puso, malinis ang bibig, malinis ang isip, malinis ang buhay. They're the only one who can stand in the presence of God and can minister to God. Kaya nga, siguruhin niyo palagi na sa inyong pagsamba, malinis puso niyo, walang tampo, hinanakit, samahan ng loob, habag sa sarili. Walang worldliness, totally, completely, walang unrighteousness, but full of purity of heart, holiness of life, and righteousness in words and in deeds. Dahil hindi nakikipag-fellowship ang Diyos sa mga taong unclean, impure. Ang gusto niyang ka-fellowship ay mga anak niya na malinis ang buhay. Na yung kalikasan niya ay dala nila dahil ang buhay niya ay sumasa bawat isa. Isaiah 59:1 and 2, hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi tayo iligtas, sarado ang kanyang tenga upang hindi marinig ating panalangin, pero dahil sa kasalanan, merong separation. Ganyan din po yan sa pagsamba. Kung hindi sinasagot ng Lord ang panalangin ng marami dahil sa sin, hindi niya rin tinatanggap ang worship ng sino man pag marumi ang puso. Number 2, in spirit and in truth. John 4:23-24. Dapat nasa truth ka pag sumasamba ka sa Kanya. And you do that in the Spirit. At para ito'y magawa mo in the Spirit, dapat punong-puno ka ng Holy Spirit. Ililig ka ng Holy Spirit sa isang mataas na pagsamba. I remember one time, I was caught up in heaven. Para po akong maliit na tipaklong, alam niyo yun. Tumayo po tayo doon sa presensya ng God the Father. Ay grabe po yung glass, almost sea of glass na binanggit ng Book of Revelation. At nangyari yun sa time ng pagsamba. Kaya isang definition ng worship is ascending to where Christ is. Kapag sinasamba natin ang Panginoon ng buong puso, mula sa pusong malinis, puno ng uhat gutom sa Kanya, umaakyat tayo sa kinalalagyan niya. On the other side naman, bumababa siya sa ating kinaroroonan at itinataas siya tayo sa kanyang kinalalagyan. And when that happens, we become one in the Spirit. Do you understand that? Kaya ang pagsamba ay hindi po issue on time. It is satisfying God. It is satisfying God. Kasi pag nasatisfy ang Diyos sa ating pagsamba, isasatisfy niya tayo. Number 3, in humility. Isaiah 66:1 and 2, ang hinahanap niya ay isang taong poor in the spirit and contrite in heart. Yung salitang contrite in heart, siya po may brokenness. Yung puso niya basag malambot. So meaning to say, siya po ay humble. Naintindihan natin na pag sinasamba natin ang Diyos, is everything and we are nothing. Sinasamba natin siya dahil karapat-dapat siya. Siya ang ating pinapahalagahan, pinaparangalan. Kasi pag sumasamba tayo, naaalis yung puso at isip natin sa sarili natin na ilalagay natin sa Creator. At nalalagay tayo sa sin of what? Idolatry. Kaya nga dapat pag sumasamba tayo, nakapokus tayo sa Lord. In full consecration and concentration. Genesis 18:1 and 2. Then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre, as he was sitting in the tent door in the heat of the day. Si Abraham po ito. So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground and said, My Lord. And bowed himself to the ground and said, My Lord. Anong ginawa ni Abraham? Nung makita niya po ang Lord, yung dalawang angel na pumunta sa kanyang lugar, dinalaw siya para sabihin makakaanak si Sarah. Anong ginawa ni Abraham? Hindi lang po lumuhod ng ganito. Ang sabi, and bow himself to the ground, itong ginawa. That is worship. Humility. The more na puno ka ng humility, the more yung worship mo acceptable. Lumuhod. Yumuko.
Ang ibig sabihin nun, yung sinasamba niya ay Panginoon niya. At siya ay alipin ng sinasamba niya. Next, number 4, dethroning self and exalting Christ. So pag sinasamba mo siya, dinidethrone mo yung sarili mo, pinararangalan mo siya. Kaya yung mga pride na yan, mamamatayan. Kasi pumapayag kang madethrone yung self mo. Kasi ikaw ba? Kasi hindi siya ma-enthrone, malibang madethrone ang self mo. At ito yung mga Pariseo, di ba? In Luke 18, 9 pababa, puno sila ng pride, sinasabi good works. Yung tax collector humihingi ng mercy sa Diyos dahil alam niya nagkasala siya. Kaya pag tayo sumasamba sa Lord ng totoo mula sa pusong malinis, we are saying to the Lord, Lord, I am dethroning myself and exalting you in my life. You are the Lord, not me. You are my Lord, I am your servant. Pip is ascending to where Christ is. Sinabi ko na kanina, pupunta ka sa kinilalagyan niya. Inaangat ka niya. Na kung saan yung maraming revelation ay makikita mo na hindi mangyari. Maliban ng mga bagay na ito, pati yung standard niya at requirement at nilakaran mo. Number 6, how we worship God with all our heart, soul, mind, and strength. Alam niyo, sa pagsamba natin sa Kanya, involve yung ating buong pagkatao, yung ating puso, ating kaluluwa, ating katawan. Yung buong pagkatao natin, spirit, soul, mind, and strength, yung ating body, lahat ng ating pagkatao, involved sa pagsamba sa Kanya. Kaya yung word all our heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength, all, buong pagkatao, ibibigay mo sa pagsamba. And lastly, number 7, how we worship God, it is desiring Jesus. Hindi yung time, hindi yung feeling natin, hindi yung task o needs na hinaharap natin o sitwasyon dapat nating iayos. You forget everything and leave that in the presence of God. It is only Jesus. Walang ibang involved but Jesus. Hindi pwedeng Jesus plus your needs, Jesus plus your worry, Jesus plus your fear, Jesus plus your responsibility. No, it's only Jesus. At lahat ng kinot ko, iwan mo sa Kanya yan, sa presence niya. Just worship Him. Actually, yung ginawa ni Apostle John sa John 13:23, malalim na klase ng worship yun, which I call intimacy. Intimate worship, yun ang tamang term. So, wala siyang pakialam sa mga katabi niya apostol, wala siyang pakialam sa Holy Communion, wala siyang pakialam kay Judas, wala siyang pakialam sa lamesa kung ano yung nandoon sa ibabaw na ng mahalaga sa kanya, si Jesus. Kaya sa una, guguluhin ni Satan yung mind mo, kaya dapat ang gawin mo muna, mag-binding and loosing, i-cast out lahat ng distraction na yan. Kasi surrender sa Lord yung mind mo para makasamba ka ng buong konsentrasyon. Yun din ang ginawa ni Mary nung pumasok ang Lord sa city of Bethany, the city of application. Pagdating ng Lord, lumuhod siya sumamba, nakinig. Wala siyang pakialam sa persecution ni Martha sa likod. Amen. Yun din ang nangyari sa isang Mary sa bahay ni Simeon na Pariseo in Luke 7:36-38. Binasag niya alabaster box. Hinugasan ng paa at hinalikan, amen, pinunasan ng buhok niya. Wala siyang pakialam sa persecution. Wala siyang pakialam sa remorse ni Judas. Ang mahalaga sa kanya ang Lord.